sayaw na sayaw. Alam niyo ba yung sayaw na Lola Lay? Okay, sa mga hindi pa, ganito lang. Ang unang step ng sayaw na Lola Lay ay ganito. Okay, hiyahin niyo lamang si teacher. Sige na. Ganito. Pangalawa naman ay ganito. Hey. Hey. At ang pangatlo, taas ang kamay, luwagayway. At ang pang-apat ay umindak ng umindak. Umindak na yung mga paa. At umikot. At gumiling-giling. Okay, ganun lang. Nakuha. Ulit-ulit na yung gawin. Okay? Mansanas, napakahusay. Ngayon mga bata, nakikita natin dito na may puno at may mansanas. Ngayon, mga bata, meron tayong bisita. Alam niyo ba kung sino siya? Siya si Munting Nena. Ngayon mga bata, nais ni Munting Nena na pitasin ang bunga ng mansanas. Ngunit, hindi niya kaya itong pitasin dahil mag-isa lang siya. Nangangailangan siya ng tulong ninyo. Gusto niyo ba siyang tulungan, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman. Ngayon, itong puno na ito ay tatawaging puno ng kaalaman. Basahin natin na sabay-sabay. Puno ng kaalaman. Dahil ang mga bunga nito, mga bata, ay may iba't ibang salita na inyong pipitasin at ilalagay niyo dito sa inyong kanya-kanyang basket. Ito ay para sa unang pangkat, ito naman ay para sa pangalawang pangkat, at ito naman ay para sa pangatlong pangkat. Dito nyo ilalagay ang inyong mga mansanas na napitas. Ngayon, ano ba ang inyong gagawin upang matulungan ninyo si Munting
Okay, CJ? Ano? Tulungan. Okay, ano pa? Okay, Ariana? Tama, huwag maingay. Ano pa? Buting Jazzer? Tama, umupo na maayos. Ngayon mga bata, merong inihanda dito si teacher na isang mga pamantayan or alupintunin sa loob ng ating klase na nais kong sundin ninyo. Ang una ay huwag mag-ingay. Ngayon, basahin ng sabay-sabay. Huwag mag-ingay. Pangalawa. Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Tatlo. Lumagot sa mga gawain. Kaapat. Umupo ng maayos. Kalima. Makinig ng mabuti. Nais ko. Maaasahan niyo ba ito sa inyong mga bata? Opo, teacher. Okay, upang makakuha kayo ng puntos, nais kong sundin niyo ito. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase? Meron ba? Meron? Okay, munting hana, nais kong ilista mo ang mga lumiban sa klase natin ngayon at ibigay mo sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase, okay? Ngayon mga bata, ay meron akong inihandang isang gawain at tatawagin natin buuin mo ako. Buuin mo ako. Buuin mo ako. Meron ako ditong 3 larawan, tig-iisa bawat grupo. Ang gagawin ninyo, ito ay ginupit-gupit na mga larawan. Ang gagawin ninyo ay bubuuin ninyo ito hanggang sa kayo ay makabuo ng isang larawan. Nakuha ba? Opo, teacher. Para itong mga puzzle bata. Mga bata, nakuha lang ba? Opo, teacher. Okay, ito naman ay para sa unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Dito nyo ilalagay ang inyong mga nabuong larawan. Magbibigay lamang ng hugyan si teacher upang kayo ay magsisimula na. Kung ididikit niyo na ang inyong mga nabuong larawan, ay kumuha lamang kayo dito ng tape. Sige na, maaari na kayo magsimula. Magtulungan ng lahat. Sige na, magsimula na. At mga bata, kung kayo ay tahimik naman. Pagkatapos yung gawin ang inyong mga gawain, pagkatapos yung gawin ang inyong mga gawain ay ikaw lang ng ako. Mga bata, pagkatapos yung gawin ang inyong mga gawain, gawin naman ng tahimik. Hanggang sa kayo ay nabuo ng isang larawan. Kapag kayo ay tapos na, gumawa lamang ng isang tunog na aho. Tapos na.
bata ay pagmasdan natin ang nabuo ng unang pangkat. Dahil ang unang pangkat, ang unang natapos, bibigyan ko sila ng 3 mansanas. At ang pangatlong pangkat naman, dahil sila ang ikalawang nanalo, magkakaroon sila ng 2 mansanas. At ang pangalawang pangkat ay magkakaroon ng 1 mansanas. Ngayon ay pagmasdan natin ang inyong mga nabuong larawan. Para sa unang pangkat, ang nabuo nilang larawan, ano kaya sa tingin ninyo? Ano kaya ito? Ano? Ito ang nabuo nilang larawan. Ano ba ang nakikita ninyo sa larawan na ito? Taas ang kamay. Taas ang kamay kung nais sumagot. Okay, munting Zamina. Ano ba ang Tagalog ng coffee? Sino ang makakapagsabi ng Tagalog ng coffee? Okay, munting Zayden. Kape. Tama. Ito ay kape. Ano ba ang lasa ng kape, mga bata? Okay, munting Hyra. Ariana. Masarap ang kape. Okay, ano ba ang kape? Mainit o malamig? Munting Owen. Mainit. Tama. Ang kape ay mainit. Ngayon naman, sa pangalawang larawan. Ano kaya ito? Ito ay, ang pangalawang pangkat ay nakabuo na. Anong larawan ito? Itaas lamang ang kamay. Nais niyo bang bawasan ko ang inyong mga puntos? Okay, munting Alkairi. Lollipop. Tama, ito ay lollipop. Ano ba ang lasa ng lollipop? Okay, munting Vince. Ano ba ang lasa ng lollipop? Hindi mo alam? Okay, munting Janine. Tama, ang lasa ng lollipop ay matamis. Ngayon naman, para sa pangatlong larawan. Ano kaya ito, mga bata? Ito ay nabuo ng pangatlong pangkat. Ano ba ang napapansin niyo dito? Sa pangatlong larawan, okay, munting Jokhair. Magkaibigan. Tama, sila ay magkaibigan. Ano bang nakikita ninyo sa mga mukha nila? Okay, munting Princess. Tama, sila ay masaya. Marami ba sila, mga bata? Okay, ilan ba sila? Okay, munting Jetro. Tama, sila ay 5. Napakahusay. Ngayon, mga bata, ay dadako na tayo sa susunod nating gawain. Ngayon, base sa inyong ginawang aktibidad, ano kaya ang magiging paksa natin sa umagang ito? Sino ang makapagsasabi base sa ginawa ninyong aktibidad ngayon? Ano kaya ang magiging paksa natin? Wala. Ngayon, ang magiging paksa natin sa umagang ito ay tungkol sa pagpasa ng sabay. Ulitin. Pang-uri. Ang ating paksa ngayon ay pang-uri. Okay? Ang pang-uri ay, basahin ng sabay-sabay. Ilarawan ang tao, bagay, hayop, at lugar. Ngayon, mga bata, sa ginawa niyong aktibidad kanina, yun yung halimbawa ng pang-uri. Kagaya ng lasa. Ang lasa ng kape ay matamis. Meron ding hindi masyadong matamis. At ang hayop ng mga bata ay isa ding uri ng pang-uri. Ngayon, ano ba ang hayop? Sino makapagbibigay ng hayop? Okay, munting riser. Manok.
Tama. Manok. Sa ano naman? Sa bagay. Sino ang makapagbibigay ng bagay? Okay. Ikaw? Kyle? Terence? Ano? Sa bagay. Ano ba nakikita mo dito sa loob ng ating classroom? Isang bagay. TV. Tama. Ngayon mga bata ay aalamin natin kung ano nga ba ang tatlong uri ng pag-uri. Ang una ay tatlong uri ng pag-uri. Ang una ay ang panglarawan. Ngayon, pakibasa na sabay-sabay ang kahulugan ng panglarawan. Bagay-bagay. Ang panglarawan mga bata, ito yung naglalarawan sa anyo, hugis, lasa, amoy, kulay, laki, at laki ng tao, halog, at maging ang layo at lawak ng lugar. Halimbawa nito mga bata, siya ay mabait at maunawain. Ano kaya dito ang pang-uri? Sino ang makapag-underline ng salitang pang-uri? Dito sa halimbawa, siya ay mabait at maunawain. Okay? Jetro? Mabait, napakahusay ang salitang mabait. Ano pa? Meron pang isa. Okay, munting Altaire. Siya? Maaari. Ano pa? Meron pang isa. Munting Owen. Maunawain. Tama. Ito ang salitang maunawain. Ang maunawain at mabait mga bata ay isang pang-uri na naglalarawan sa tao na siya. Inilalarawan niya ang isang tao. Nakuha lang ba yung panglarawan mga bata? Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. At ito ay ang basahin na sabay-sabay. Pamilang. Ngayon, basahin ang pahulugan ng pamilang. 1, 2, 3. Halimbawa, isa, okay, ang ikalawang uri ng pang-uri mga bata ay ang pamilang.
dito mga bata, ang pantani mga bata, ito yung uri ng pang-uri na kung saan ang huli ay siyang naglalarawan sa una. Ang huli mga bata, ang huling salita ay siyang naglalarawan sa una. Halimbawa dito mga bata, mamamayang Pilipino. Saan kaya dito yung naglalarawan? Diba sinabi dito na ang huli ang siyang naglalarawan sa una. Saan kaya dito sa dalawang salitang ito ang naglalarawan sa una? Okay, munting pinsel. Ano? Mamamayan? Sinabi dito na ang huli ang naglalarawan sa una. Mamamayang Pilipino. Saan kaya dito yung naglalarawan sa una? Daniel? Pilipino. Napakahusay. Ang salitang Pilipino ang naglalarawan sa salitang mamamayan. Kaya ang Pilipino dito mga bata ay tinatawag na pangalang pantangi na sa English ay proper noun. Kung saan nagsisimula ito sa malaking titik. Kaya ito ang salitang Pilipino dito ay naglalarawan sa salitang mamamayan. Ngayon, nakuha lang ba ang pagtangi? Ano nga ulit ang pagtangi? Itaas ang kamay. Ano nga ulit ang pagtangi? Ang pagtangi ang okay, ang pagtangi ang huling salita ay siyang naglalarawan sa una. Nakuha lang? Nakuha lang ba? Ngayon ay dadako na tayo. Kung mayroon tatlong uri ang pang-uri, meron din itong tatlong antas. Ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang tatlong antas ng pang-uri. Ang una ay ang pakibasa. Pakibasa ng sabay-sabay. Lantay. Ang lantay mga bata, pakibasa ng kahulugan. Okay, ang lantay mga bata ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip. Dito mga bata, ang lantay ay isa lang ang inilalarawan nito. Isa lang pangalan o panghalip. Halimbawa dito, malawak ang lupain na ito. Saan kaya dito ang pang-uri na naglalarawan sa isang pangalan o panghalip? Okay, Munting Ariana? Napakahusay. Ito ay ang salitang malawak. Ano ba ang inilalarawan ng salitang malawak? Okay, Munting Hyra? Tama ang salitang lupain. Nag-iisa lang ang lupain dito mga bata at inilalarawan nito ang malawak mga bata ay inilalarawan nito ang isang lupain. Pag sinabi natin lantay, isa lang ang inilalarawan nito. Ano nga ulit yun? Pag lantay, isa lang ang inilalarawan. Okay, nakuha lang? Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. Ay, antas ng pang-uri. Ito ay ang ano kaya sa tingin ninyo? Ito ay ang okay, pakibasa lang sabay-sabay.
inihahambing. Ano kaya ang inihahambing dito? Ano kaya ang inihahambing dito? Okay, multiplier. Ano? Ha? Tama ang buhok ni Ana at May. Ang inihahambing dito mga bata ay ang buhok ni Ana at May. Dalawa na ang inihahambing. Kaya tinatawag ito na pahambing. Ano nga ulit yung pahambing mga bata? Ano nga ulit yung pahambing? Kunting Hana? Ano nga ulit yung pahambing? Tama. Ang pahambing mga bata dito ay dalawa na ang inihahambing. Pag ang lantay, isa lang. Pag ang pahambing ay dalawa na ang inihahambing. Ngayon naman, ang dadako na tayo sa ikatong uri ay ikatong antas ng pang-uri. Ito ay ang ibasa na sabay-sabay. Pasukdol. Okay, basahin na sabay-sabay ang paulat ng pasukdol. Sabay-sabay, basahin ng sabay-sabay. Ulit. Nakuha lang ba? Oo, teacher. Nakuha lang ba? Oo.
makapagsasabi kung ano ang pang-uri? Kung ano ang pang-uri? Ano nga ulit ang pang-uri? Ano nga ulit ang pang-uri? Ang pang-uri ay wala. Base sa aking diniscuss kanina, ano nga ulit ang pang-uri? Okay, muling CJ? Matangkad. Okay, tama. Iyan ay isang halimbawa ng pang-uri. Ang pang-uri ng mga bata, ito ay ang ano pa? Ang binigay ni CJ ay isang halimbawa ng pang-uri. Ngunit ang tanong ko, kung ano nga ba ang pang-uri? Ito ay ang wala. Ang pang-uri, okay, Hyra? Ha? Ang tatlong mga bata ay iyon yung pasuklo yan. Antas na pang-uri. Okay, Ayana? Wala. Again? Tama. Nakakapag-usay. Bibigyan ko ng isang apple. Ang mansanas ang ikatlong grupo. Okay. Ang pang-uri mga bata, ito yung tawag sa mga salitang naglalarawan sa bagay, tao, lugar, at hayop. Ngayon, ilang uri nga, ano-ano nga ulit ang tatlong uri ng pang-uri? Magbigay lamang ng isa. Ano-ano nga ulit ang tatlong uri ng pang-uri? Wala. Yung diniscuss ko kanina, ano nga ulit iyon? Okay, muting Ariana? Pwede? Ano? Wala? Pahambing. Ang pahambing mga bata ay isa siyang antas. Ngunit ang tinatanong ko ay ang uri. Diba meron tatlong antas at meron ding tatlong uri. Ngayon, ano nga ulit yung tatlong uri ng pang-uri? Hindi. Ano? Tatlong uri. Yan ay isang pang-uri. Yan. Ngunit ang tanong ko ay ang tatlong pang-uri. Ano nga ulit yun? Wala? Events? Hindi. Okay, Danica? Yan ay isang halimbawa ng pang-uri. Ngunit ang tanong ko ay ang tatlong uri ng pang-uri. Ito ay ang tatlong uri ng pang-uri mga bata. Ito ay ang panglarawan. Ano pa? Naibigay ko ng isa. Ano pa ang dalawa? Tama. Pantangi. Yan ay isang uri ng pang-uri. Bibigyan ko ng isang mansanas ang ikatlong pangkat. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng isa? Ng isa pa. Okay, Jazzer? Pasukdol. Ang pasukdol, mga bata, ay antas siya. Nabibilang siya sa antas. Ngayon, isa na lang. Ano ba ang tawag doon sa isa, ikalawa, ikatlo, piso? Ano ba yun? Ano ba yun? Yun yung uri ng pang-uri. Tama, yun ay pamilang. Kaya bibigyan ko ng isang mansanas ang unang pangkat. Okay, ang pangalawang pangkat ay isang mansanas na lang. Ngayon, ay dadako na tayo sa ating susunod na gawain. At tatawagin natin ilarawan mo ako. Meron ako ditong tatlong larawan na nais kong ilarawan nyo. Bibigyan ko ang bawat grupo ng isang larawan. At ang gagawin ninyo ay ilalarawan ninyo ito gamit ang pang-uri at ang pang-uri ay gagawin ninyo pangungusap na nagkokonekta sa larawan na ibibigay ko. Halimbawa nito ay mayroon ako ibibigay na isang halimbawa. Ang halimbawa
balat ng ampalaya. Kaya ang ginamit ko dito ay ang panghuli ng kulubot na naglalarawan sa ampalaya. Kaya ganito ang gagawin niyo mga bata. Nakuha ng ba? Opo, teacher. Okay, bibigyan ko ng tig-isang larawan ang bawat pangkat. Ito para sa unang pangkat. Huwag mo nang bubuksan, bibigyan lang ako ng tiyak. Ito naman para sa pangatlong pangkat. Pangatlong pangkat. Okay? Maaari na kayong magsimula. Sabihin lamang kapag kayo ay tapos na, sabihin lamang ang tunog na amo-amo. Gawing pangungusap ha. Gawing pangungusap. Ano ba ito? Ano ito? Awang gawing pangungusap. Gawing hindi mga salita lang ay ang usap bayan doon sa aking gawing pangungusap. Pangungusap. Oops, pangungusap ang sinabi ko, hindi salita pangungusap na yan. Gano'n, tingnan niyo ang pinigay ko halimbawa. Tama na yan, pinagay ko na ito. dalawang mansanas.
inyong ginawang mga gawain. Para sa unang pangkat, pakibasa na sabay-sabay ang unang pangungusap na ginawa nila. Maganda ang babae. Ikalawa. Maganda ang suot. Suot. Ikatlo. Mataas ang kanyang buhok. Ngayon, mga bata, ay iwawas natin. Ang unang pangungusap na ginawa nila ay maganda ang babae. Tama ba ito? Maganda ang babae ang ginamit nilang pang-uri ay ang salitang maganda. Kaya, tama. Ngayon naman sa ikalawa, maganda ang suot. Nagamit na nila ang salitang maganda, ang pang-uring maganda sa una, kaya dapat dito sa pangalawa ay iba ng pang-uri ang ginamit nila. Kaya, mali. Ngayon sa ikatlo, mataas ang buhok. Tama, mataas ang buhok ng babae. Ngunit mga bata, ang tamang spelling ng buhok ay U. B-U-H-O-A. Buhok. Ngunit, tama pa rin ito mga bata. Isang letra lang ang mali nila. Okay, nakakuha sila ng dalawang buntos. Ngayon, sa ikalawa naman, dalawang pangkat, ang pusa. Ano ba ang pusa? Okay, kulang, hindi kompleto. Kaya, balik kasi ang sinabi ko, gumawa ng pangungusap gamit ang pang-uri. Ngayon, sa ikalawa, ang pusa ay kakhet. Okay, tama. Ngunit ang spelling ng kakhet ay letter E. Okay, tama. Ang pusa ay maganda. Maganda ang pusa. Ang salitang maganda ay ginagamit sa tao or mga damit. Ay, tama. Okay, dalawang salita. Ay, dalawang puntos. Dito naman sa ikatlong pangkat. Ano ito? Araw, mainit. Tama ba ang spelling ng mainit? Mali. Ito ay letter I. Hindi siya kompleto, kaya hindi siya matatawag na pangungusap. Sunod naman, puno ay verde. Puno ay verde. Kulang pa rin siya. Dapat ang puno ay verde. Ito naman, dapat dito ay ang bulaklak ay mabango. Letter U. Dapat dito ay ang bulaklak ay mabango. Walang puntos na nakuha ang ikatlong pangkat. Kaya ang pangalawang pangkat at unang pangkat lamang ang binibigyan ko ng mansanas. Ngayon naman ay dadako na tayo sa susunod nating gawain. Meron ako dito inihandang isang maikling kwento. Makinig. Unang pangkat, makinig sa akin. Meron ako dito inihandang isang kwento. Makinig. Meron ako dito inihandang isang kwento. Ang kwentong ito ay may pamagat na walang laruan. Ngayon, tatawag ako ng isang tao bawat grupo at bibilugan nila ang pang-uri na meron dito sa kwento. Nakuha lang ba? Bibilugan ninyo ang pang-uri na meron dito sa kwento. Nakuha lang? Ngayon, basahin muna natin ang sabay-sabay ang kwento. Si teacher muna, tapos kayo nakuha. Ang nawalang laruan. Sige, sabay-sabay. Isang maliit
Pang-uri. Pumunta dito sa harapan. Bilugan mo ang salitang pang-uri. Pang-uri. Saan ba dyan yung pang-uri? Pang-uri ay ang naglalarawan. Hindi na, bilugan mo na. Okay, sino pa? Okay, Team Saiden. Okay, sino pa? Okay, Juhair. Pumunta dito sa harapan. Okay, sino pa? Okay, Jetro. Sa palas. Jamina. Ang dito sa harapan. Okay, ngayon ay iwawas pa natin kung tama nga ba ang inyong mga binilugan ng mga salita. Ang una, ang binilugan ni Munting Jamina. Tama ba ito? Maliwanag? Tama. Ito ay isang pang-uri. Nilalarawan nito ang umaga. Maliwanag na umaga. Ngayon, ang bola. Ang bola, hindi ito pang-uri mga bata. Ang malawak, ito ay isang pang-uri. Malawak. Malawak na bakuran. Susunod ay ang laruan. Ang laruan mga bata ay hindi ito pang-uri. Susunod naman ay masayang. Masayang-masaya. Ito ay isang pang-uri. Ano pa kaya dito ang pang-uri? Ang luma mga bata ay isang pang-uri. Ang luma. Ang maliit ay isang pang-uri. Okay, nakuha na ba mga bata? Okay, nasiyahan ba kayo sa inyong ginawang aktibidad? Opo, teacher. Ngayon, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat tumayo. Bibigyan natin ng isang clap ang unang pangkat. Bibigyan natin siya ng pakbet clap. Alam niyo ba ang pakbet clap? Ganito yun. 1, 2, 3, pak, clap, clap. 1, 2, 3, bet, clap, bet. 1, 2, 3, pak, bet. Okay? Pangalawang pangkat at ikatlong pangkat. Gawin natin yun para sa unang pangkat. 1, 2, 3, pak, clap, clap. 1, 2, 3, bet, na bet. 1, 2, 3, pak,
Sumakses Club. Ito yung Sumakses Club. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Step by step, sumakses. Okay, nakuha? Okay. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Step by step, sumakses. Ngayon, unang pangkat at pangalawang pangkat, tumayo. Bibigyan natin ang ikatlong pangkat ng magaling club. Alam niyo ba yung magaling club? Alam niyo ba yung magaling club? Wala. Okay, ganito yun. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Magaling, magaling, magaling. Okay. Gawin natin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Okay. Okay na ang lahat. Ngayon, ay meron akong ibibigay na isang pagtataya o kung malaman ko kung kayo ba at naiintindihan nyo ba ang aking tinalakay ninyo. Nakuha ba? Ilabas sa inyo ang mga lapis. Okay, babasahin ni teacher ang panuto. Panuto. Makinig muna, makinig. Babasahin ni teacher ang panuto. Jethro, makinig. Panuto. Makinig. Piliin ang titik ng tamang sagot at bilugan ang titik ng tamang sagot. Makuha, bilugan niyo lamang ang titik ng tamang sagot. Sagutan niyo lamang yan ng tahimik, tahimik.
Halika na.